Kanina po pinag-uusapan natin itong Senate investigation na ipinatawag ni Senator Leila de Lima, mga kaibigan. At siyempre po, yung iba pa, ano yung napag-usapan natin, Peter? Aba, yung tungkol dyan sa yung mga babakanting pesto Yan. ng mga presidential appointee ni Noynoy Aquino. At marami pa hong iba ho. Marami pa. Kasama na ho dyan itong bubuksan na bagong tabloid daw. Ba? Mag-uumpisa na pa tinuloy pala ni Secretary Andanar yung pong plano na maglalathala ang gobyerno, ang kanyang opisina ng isang tabloid. Noong pong ilabas ito sa periodiko kamakalawa, in-announce sa mga major newspapers, abay, katakot-takot na batikos po inabot nito mula sa mga nagbabasa ng dyaryo sa publiko mismo. Ewan ko lang kung yun nabasa ni Secretary Martin Andanar. Bueno, mga kaibigan, bago natin pag-usapan ulit yan, nandito yung isang kaibigan namin, kasama namin sa profesyon. Siya po isang veteran journalist at dati alam ko nagsusulat siya sa Manila Bulletin Hindi ko hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon po pala. Kasama ho natin si Miss Evelyn Quiros. Magandang umaga, Evelyn. Magandang umaga, Percy. Magandang umaga ka, Peter. Magandang umaga. Kaboses mo si Osang. May kaibigan kami si Osang. Osang, yung singer yun, Hindi si Rosana Roses, Hindi, tsaka yan si Osang, alam mo yun. Yung kakilala namin na yun. Mosang din yun. Ganun. Chismosa yun. Matindi yun. Ngayon, eto, ay mga kaibigan, yun nga sinasabi natin, ito may bagong tabloid daw. Ang tawag Masa. Ewan natin kung ano ang purpose nitong pahayagan na ito, bakit itinuloy. 5,000 kopya po ito na ang sinasabi po, mga kaibigan, ito raw ipamimigay na libre. At maglalathala dito ng mga pangalan ng mga drug lord. Yun daw mga listahan na manggagaling kay Presidente. Ewan natin kung yung mga in-announce ni Presidente o ilalathala dyan at saka mga accomplishment, yung anlaki ng espasyo na ibibigay, halos kalahati ng dyaryo sa showbiz. Ba? Baka puro showbiz na halos. Anong katarantaduhan po ito? Mga kaibigan, sabi ko nga kanina pa, hindi ko makakabuti kay Presidente Duterte na iniisip natin makakabuti. Halimbawa, yung mga basher sa Facebook. Maraming basher Hindi naman nag-iisip. Akala mo may utak. Gusto lang nila ipakita na maka-Duterte sila. Hindi ganun. Mga kaibigan, dapat para si Cayetano, walang salita ito na hindi pwedeng isasalaksak niya yung sarili niya para magmukhang kambal sila ni Presidente Duterte. Inaangkas niyan lagi yung sarili niya kaya nakakabuisitan siya Kahapon lang doon sa investigasyon sa Senado, hindi maganda ang kanyang pakikitungo doon sa mga testigo. Tama. Yung parang gusto mong baliwalain yung trahedya nitong mga pamilya. Hindi nangangahulugang ginagamit sila ni De Lima sa katarantaduhan niya labang kay Presidente Duterte. Tama na insultuhin mo yung mga tao. Alalahanin natin, trahedya inabot niya mga yan. Kahit ano pa sabihin mo. Kung ako pa ngayon, mas lalo kong pakikitaan ng mabuti itong mga taong ito para makumbinsi ko sila na sila ginagamit lang ni De Lima sa kanyang interest para maging cover niya lang doon sa mga kakaharapin niyang mga kaso kung sakasakali. Ano masasabi mo dyan Evelyn? Alam mo ka, Percy, nakakatuwa nga, kahapon nung nagsalita si Senador Cayetano, sabi niya pa, parang sinisisi niya pa ang media na
mali kasi yung number of ano nyo yung mga namatay, mali yung binigay datos. Kaya parang ang nakakapagtaka, bakit sa datos ka para pumapil ka lang ba para pakita mo sa Pangulong Duterte na talagang hindi naman kailangan siguro na tama ka kanina na yung ginawa mong halimbawa yung isang barko na hindi lahat ng pwede ka na nga sumakay kung magkakarga ka pa ng mga basura talagang posibleng lumubog ang barko. Oo. Kaya sana wag naman gano'n ang Nakamali maging. ko. Tama. Hindi, kinukumpara ko kanina doon sa mga hindi nakapanood sa atin yung gobyerno, parang barko, sabi ko. Yung barko, ginawa yan, hindi naman para lumubog Meron dahilan, ang daming trahedyang nangyari, bakit bumagsak ang barko. Yung barko ni Marcos, ang tagal, bumagsak Kayo pa. Wag mo sasabihin kahit sino pa tayo. Ngayon, bakit bumagsak? May dahilan. Bakit? Sumobra karga Sinobra, hindi lumubog yung barko. Sino kapitan ng barko? Pumayag yung kapitan Di ba? Na magpasakay. Na magpasakay ng marami dapat hindi niya pinayagan yun. Ganon din dapat kay President Duterte kung talagang mahal ninyo si Presidente Duterte, kayong mga gustong makinabang dyan. O kung ayaw man ninyo makinabang, ang talagang gusto nyo lang dahil naniniwala kayo sa kanya na dahil maganda naman talaga intention niya. Wala naman nag-iisip ng masamang intention makikita mo lang na yung iba hindi nila naisa sa katuparan, pero ito naniniwala tayo. Meron talaga siyang yung vision at maipapatupad niya ito sa pamamagitan ng isang pamamaraan na dapat ginawa nung iba. Oo. Naipon ng problema. So ngayon, extraordinary. Ito, siya lang ang nakitaan ng taong ganon, pero wag naman natin palubugin yung barko. Na ang kapitan, si Presidente Duterte, kung talagang gusto ninyong magtagumpay. Kahit anong galing ng kapitan, kung malikot kayo, nagpapabigat kayo, lulubog yan. Kung bagahe kayo. Di ba? Kahit anong galing. Sumobra bigat. Para kayong si Kwan. Si Linggoy Alcuaz. Ang bigat. Ang bigat nun. Baka akala ninyo. Di ba? Nagkaroon na nga ng suso. Natawa si Evelyn. Nakikita niyo sa kapihan. Sa kapihan, nakikita. Nagkaroon na ng suso sa bigat. Hindi, ngayon, yung diaryong masa. Ito, pabigat na naman yan. Huwag niyo sabihin, yan, maganda intensyon, makakabuti, pupurihin si Presidente Duterte. Akala nyo makakabuti. Sa umpisa. Paano tayo makakatiyak? Unang-una, sino nagpanukala niyan? Si Martin Andanar ba? Hindi. Merong nagsubo sa kanya niyan. Yung mga gustong gamitin ang opisina ng Malacanang at ni Presidente Duterte, pati na si Secretary Andanar, sa katarantaduang iniisip nila. Gustong sumakay sa barko. Gusto Yun nila. nga yun, di ba? Sa bagay, nung lumabas nga yan nung initial issue. Meron na palang maiden issue. Maiden, yung first 50 days ni Pangulong Duterte sa ni-launch yan sa Davao. Ngayon parang may question na gagamit ba ng siyempre papel yan, gagamit ng may pondong gagamitin. Ipinaliwanag ni Secretary Andanan na pribado nga daw ang gagawa. So mas lalo tayong parang ganyan. Parang hindi nga daw gobyerno parang ganun yung hindi pa masyadong malinaw, kaya mamaya ay may press conference kami, press briefing. Liwanagin nyo yan. Liliwanagin natin yan para Kung manggagaling ang pondo, no? saan magagaya ang pondo. Number Kasi 1 yun. pondo nga na- pala, hindi ko nasabi si Evelyn Malacanang reporter din po ng bulletin doon. Bulletin. Ngayon, ito mga question dyan, Evelyn. Yung mga tao na yan, maiwasan ba ni Secretary Andanar gamitin sa kalokohan yan? Ayun. Paano yan? Kung halimbawa drug lord, meron mga tao dyan sa dyaryo na gagawa niyan dyaryong yan nagpanukala niyan. Ang intensyon linisin yung pangalan nila para lumitaw kay Presidente Duterte na hindi sila sangkot sa drugs.
pwede nilang Pwede. gamitin yung diaryong yan. Doon Di sila ba? magkukubli sa... Lalo na kung, Ano kapalit nun? Di siyempre pera. lalo na kung ang pondo pribado. Ngayon, Wow. pangalawa, baka nga yung mag-iimprenta niyan, drug lord eh. Ayan. Natatandaan na ba ninyo si Chanko? Si Chongko? Chongko. Sa Siyempre. Bulacan. Oh, sabi ni Tito Soto, hindi siya kilala. Oo nga. Nung bandang uli, lumabas, nagpapa-imprenta pala ng libro ni Soto, kunyari, laban sa drugs. Drugs. Itong drug lord din. Oo. Hindi ba? Yun yung pondo para sa So, makapag-publish. delikado pala yan, o kailangan. Delikado yan. Oo. Extortion. Magamit sa extortion. Paano naman yung hindi drug lord? Pwede rin malagay dyan ang pangalan na sila pala'y drug lord. Mm, Ha? tama. Ano intensyon? Siraan yung tao o kaya meron silang binabalak na ibang masama. Eto pa, madaling gamitin sa pagpapayaman yan eh. Paano? O di lahat ng government agency na nag-i-sponsor, naglalabas ng advertisement, Tama. di makukuha nila lahat Ayan. Oo nga, ano. sa pamamagitan ng impluensya ng Office of the President at ng Presidential Communications Office. Tama hindi? Tama. Paano mo mapipigil lahat yun? Baka nag-isip-isip lang tayo, nabola tayo dyan. Dalawang bagay yan. Kung hindi ka pumapayag na makasali ka sa kalokohan, dapat naisip mo yun. Sagutin niya ngayon yan. Yung bang trabaho ng parang press secretary yan eh, communication eh, di ba? Yung bang trabaho, wag na siya. Mga spokesman, siyempre yung mga cabinet member, lahat ng inappoint ni Presidente, may karapatang magsalita yan eh. Pagka tinanong ka ng media. Di ba? At saka parang yan eh, parang kukumpetensyahin mo pa yung media eh. May sarili kang dyaryo. Ano palabasin? Di ba walang credibility yung ganun? Kasi ang periodiko, ang media, katulad ng ibang profesyon, credibility pa rin ang kailangan yan. Oo, number one. Number one yan. Totoo yun. At ang credibility, hindi overnight. And yung credibility, Tama. ini-establish yan Oo. ng matagal. Hindi overnight. Nagiging negative factor pa yan eh. Dahil sa para bang propaganda ang dating lang yan, pabor sa gobyerno. Yung masama, hindi pwede. Yun, paano yun? At saka, yun nga, pinagtataka ko na meron naman tayong PTV4, hindi pa ba Marami. sapat yung Radyo ng Bayan, may maiba na bang, Bakit pamamaraan para maiparating. Ewan ko, ang effectivity ba ng accomplishment ng gobyerno nakasalalay dyan? Sa mouthpiece? Hindi. Nakasalalay ang pagiging epektibo ng paghahatid sa publiko ng anumang impormasyon galing sa gobyerno, especially galing sa Pangulo, dun sa mga taong magpapaliwanag eh. Kung walang credibility kayo, katulad niya, magtatayo kayo ng dyaryo, para saan yan? Hustler ang tingin sa inyo. Para pumuri lang. Diyan ba pwedeng punahin si Duterte? Hindi, parang hindi seryoso dating ninyo. Ha? Hindi yata seryoso itong si Secretary Martin Andanar pagdating dyan sa kuha na yan, ha? Desisyon na yan, ha? Maglabas ng sariling dyaryo. Makakasama pa yan. Makasama pa. Sabi ko nga, magiging bagahe kayo ni Presidente Duterte para lumubog yung barko. Gusto nyo kunyari, makatulong. Alam na namin yan eh. Sa tagal namin sa profesyon na yan, kitang-kita na namin ang mga pwedeng gawin dyan eh. Sana kung meron kayong safeguard lahat dun. Di ba? Anong garantyang hindi mangyayari yun? At saka bakit mo papipribado yan? Anong katarantaduan yan? Sana pinabiding mo. Isa pa yun. Siguro parang naging biglaan nga rin, marami ring nagulat dyan sa, kasi ang unang parang nababalita nun, yung may weekly na programa si Pangulong Duterte sa Davao, yung parang yun na idadalin dito. Biglang pag sa first shift, baka inihabol talaga, hindi natin. Hindi, meron namang, sabi mo nga, may PTV4 tayo. May TV4, andyan ang mga... At saka ibang- nakita mo, kahit hindi nakobera ng ibang, ng mga commercial station,
yung event na Nakatutok. nakuna ng Channel 4, nakakakuha naman sila eh. Oo. May access naman sila eh. Kompleto eh. Di ba? Nabibigyan naman Nabibigyan sila ng kopya kung anong kailangan nila, hindi ba? Totoo yan. Oh, bakit kailangan pang maglagay ka? Yung dyaryo, wala ho yan. Mga kaibigan, masama ang motibo niyan. Questionable ka agad dyan. Baka bumagsak ka kaagad dyan, Secretary Andanar. Ma-iskandalo sa extortion yan. Kami, nagmamalasakit. Kaya namin sinasabi to. Tama. Hindi namin ito sinasabi dahil gusto namin kayong wag magtagumpay. Gusto nga namin magtagumpay. Oo, delikado Di ba? yan. Kasi ang makakasira, nakatulad niyan, yun ang hindi magtatagumpay ang gobyerno pag ginawa natin. Yan pa magiging balakid, yan Oo. magiging sagabal pa yan sa imbis na makatulong, negative pa yung magiging... Magkakaroon ng mantsa. Oo. Di ba? Mapagdududahan. Oo. Lalo ngayon, wag mo sabihing habang buhay, 91% ang magiging trust rating ni President Duterte. Ano ito wala namang, yung, ano bang tawag dun sa, ano na yon In law of poverty. yan. Yung mataas, bababa yan. Gravity. Oo. Law of gravity, di ba? Mm. Hindi pwede yun, kasi pare-pareho lang Oo. tayong tao Di ba? Kasi sobrang Tama, nataas niya, 91 eh. Ngayon, kung ang gusto mo, mag-succeed yan, huwag niyong gawin yung mga makakasama. Katulad niya, masyadong maraming tanong. Sabi ko nga sa inyo, depende na yan sa inyo. Paano niyo dadalhin ang pagpapaliwanag ng mga accomplishment sa pagsasalita, pakikitungo sa mga nasa media para ihatid yung mensahe galing sa Pangulo at ng gobyerno. Nasa iyo yan. Bakit nung panahon nila, Gloria, simula, wala pa ako nalaman ganyan Nagtayo na sariling Wala eh. Wala eh. Lloyd. Yung mga agency nung araw, meron silang mga newsletter. Mga Pero yun, quarterly newsletter o ano. ano lang yun yung sa loob lang Sa yun loob lang. Hindi naman for public purposes yun Bakit? Kasi maging sa loob, baka hindi nila nalalaman kung ano na yung nangyayari. Para lahat sila dun sa isang ahensya ng gobyerno, malaman nila kung ano yung mga impormasyon para isa lang ang sasabihin nila in case na meron magtatanong sa kanila. Hindi ko mo nasa isang agency ka, alam mo na lahat nangyayari doon. Di ba? At saka ang tendency, pag binasa yan ng tao, iisipin ng pabor sa gobyerno. Doon, wala na agad credibility. Kasi pabor sa gobyerno, kaya ito nakasulat dito Ayan ang masamang epekto niyan. Di ba? Psychologically, nagkakaroon ng negative ano sa tao. Ibig ko nga sabihin kanina, hindi mo naman pwedeng pigilin Oo. na i-pick up ng media si Presidente. Presidente yan Hindi na kailangan. Especially ito, very interesting pakinggan. Oo. Oo, tama. Hindi ba Kahit ikaw? sinong media, tinan mo si Rose Nabenario na in love kay Oo Duterte. nga masyado. Di ba? Ayaw na umalis sa tabi ni Duterte. Hindi ba, Evelyn, pag press conference, ayaw Kahit na- yata natutulog si Duterte, tinatanong niya, Sir, ano ba ang... Ano bang gagawin? Kung pwede nga lang malaman kung minuto kung anong ginagawa ng Pangulo, talagang Interesting Hindi ba? Oo. Hindi Sa ka lahat. mukha nung iba, boring. wala. Press com ba? Babalik na lang ko pagkatapos niyan. Kasi mga ngawit ka dito hindi Kahit 3 oras. Ang dami mong masasabunot kay Duterte, di ba? totoo yun. Tsaka sa kada pagharap niya sa media, talagang palaging meron siyang pinapasabog, meron siyang malaking Mga- announcement, lagi may hindi surprise. Ewan ko, Oo. ba't hindi lang maintindihan ng iba? Maganda naman siya makitungo sa media. Oo, Hindi ba? Yung salita niya lang, may, masyadong binibigyan kasi ng ibang interpretasyon tama. Ngayon lang sila nagkatakbo ng ganun. Hindi ba pag kinausap niya yung media, very accommodating siya. hindi lang yun. Kaya lang, Ina-address niya pa nga, yes ma'am, yes sir. Na mararamdaman mo walang kaplastikan na yun talagang Natural. natural na pagrespeto niya sa kaharap Kapwa. niya. Oo. Ganun siya At saka yung galit niya, yun ba, biglang uminit ang ulo, nagmura.
Oo. Natural na expression Natural, lang yun oo. eh. Kahit ako ganun dito. Akala ng mga nakikinig sa akin, di ba, galit ako? Hindi ko kasi hindi ko naman ma-express yung o kaya mabigyan ng emphasis ang isang gusto kong sabihin nang hindi ganun. Ha? Hindi ko masasabi rin yun nang malumanay ako. Halimbawa, yung magnanakaw. Yun, binigkas ko na, magnanakaw. Pwede ko masabihin, magnanakaw. Sino makikinig sa akin? Di ba? Tama. May report ho muna tayo, ha? Pakinggan natin mula po sa ongoing investigation na yata, no? Oo, 9:30 na. Itong Sa Senado. tinatawag ni Laylay de Lima, mga kaibigan, dyan po sa Senado, pakinggan natin si Jojo Sikat. Jojo, come in please. Jojo? Ano ba ito? Wala. Line 2. Sandali ha. Hello, Jojo. Ayan. Jojo? Jojo? Hello, Jo. Come in. Jojo? Pasok. Yes, kasamang Percy, no? Nandito tayo ngayon sa harap ng Senado kung saan sumugod dito yung mga taga-suporta nitong si PNP Chief Orlando de la Rosa. At kasama nga rito yung buong barangay, Liga ng mga Barangay. Sa pangunguna nga nitong ang presidente ng Liga ng mga Barangay ng Metro Manila na si nakonservation siya ng City, si Ricardo Corpus. Ito sir, live po tayo sa DCIJ. Nandito ngayon sa tingnan natin itong si Percy Lapid, tungkol nga dito. Bakit po kayo pumunta rito at sumugod dito sa harap ng Senado? Magandang umaga po sa inyo, Percy, at sa mga nakikinig sa DCRJ. Nandito po kasama ko ang mga kapitan at mga SLTC at nire-representa po natin ang buong Metro Manila upang ipakita ang suporta sa ating mahal na Presidente Digong Duterte at sa PNP Chief General Bato de la Rosa na kami po ay sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga. Sapagkat nilang namin naramdaman ang tunay na kapayapaan at pagiging kampante sa aming komunidad nang maubos o mawala itong mga drug user, mga addict, mga masasamang elemento sa lansangan. Opo. Yes, yun po. Ang kinakatawan niyo po itong Sa mga mambabatas na mas kami po ang nakakaalam ng tunay na mga nangyayari dito sa aming mga lugar. ang kinakatawan po ng inyong samahan yung mga konsyuhan po ba sa buong Metro Manila? Opo, yun po ang atin, yung ating mga presidente po ng Liga Presidents ng buong Metro Manila. In fact, ang buong Pilipinas po, kausap ko mga regional national president at inaatid nila ng buong Pilipinas po, ang Liga ng Barangay ng buong Pilipinas. Ang ibig sabihin po, Mr. Councilor, itong ginagawa ninyo ay tutol kayo sa investigasyon na ipinatawag ni Senator Leila de Lima? Hindi naman po tayo tutol. Gusto lang po natin iparating na ang mga kapulisan naman po natin, alam mo, lahat naman, may governor, may congressman, may mayor, may barangay captain, may barangay kagawad, may police. Lahat po nagkaroon ng hindi magandang ginawa, Pero hindi naman po yung nagre-representa ng lahat ng So, kung sino po yung mga nagkamali, yun lamang po ang kanilang kastiguhin. Pero naman po yung programa. Hindi, tsaka maliwanag ho, na lahat yan police matter o kaya ay nasa jurisdiction ng piskal at saka ng husgado. Yung mga kasong ipinresenta kahapon ng mga pinatawag ni Leila de Lima ng mga sinasabing biktima, hindi ho ba? Opo. Di dapat ang ginawa ni de Lima, imbes na investigasyon, dapat iminungkahi ng Senado, inikaya, hinimok niya yung Senado na tawagan ng pansin ng Presidente na magtayo ng isang grupo, halimbawa, kaya italaga ang CIDG para silang humawak ng lahat ng reklamo
na may kinalaman sa summary execution. Yeah, mas maganda nga sana kung gano'n na lang ginawa ni Senator. Oho. Gaano kayo katagal maglalagi dyan hanggang matapos ho ba yung investigasyon eh? Opo. Hanggat para ipakita namin. Oho. Para ipakita namin na talagang kami suporta. Maganda naman yan dahil maraming, kahit na hindi ninyo kasama dyan, alam natin yung publiko, talagang maraming naniniwala doon sa kampanya na yan ng ating gobyerno. Maraming salamat po sa Salamat po sa inyo, Mr. Councilor. Jojo. nakatabang Percy, no? Bukod dito kay yung presidente ng Liga ng Barangay sa ICR na itong si Ricardo Corpus, nandito rin itong si DICC Chairman Bumotinho at yung mga iba't ibang organisasyon na nagpapakita ng suporta ito kay PNP Chief De La Rosa at maging kay Pangulong Duterte. Napagdalaman natin mamaya bago magtungo sa loob ng Senado ito si PNP Chief, bababa siya rito para ipakita yung kanya ring pagkatuwa dito sa mga sumusuporta sa kanyang programa, pati programa ng Pangulong Duterte laban sa illegal na droga. Andyan ba andyan si Chairman Dino? Andito, bibigay ka, ha? Bibigay ko. Ito. At lalapit tayo rin, ha? Sir, ito, video. Sir, kausapin daw po kayo, live po tayo sa DCRJ. Si Percy Lapid po. Hello? Hello, Chairman. Magandang umaga po. Ito, ngayon, nagpapakita lang ng suporta ang ating mga barangay sa Quezon City, sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. Opo. Talagang suporta sa kampanya ng ating Pangulo, sa kampanya ni General Bato against illegal drugs. Kaya ito na ho, taong bayan na ngayon ang lalabas at kung mga kumukontra dito sa kampanyang ito, mag-isip-isip na kayo dahil hindi lang pati barangay kasama na po sa kampanya na ito. Alam natin na merong iba ring, siyempre, pinag-iisipan tayo na ibang agenda meron yung nagpapatawag ng investigasyon. Pero bilang organisasyon nun, yung BACC, di ba, Anti-Crime and Corruption Organization, wala ho ba tayong balak na tulungan din naman itong mga humihingi ng katarungan na sila ay naging biktima rin ng summary execution? Pinahawakan namin ngayon. Ilang Pinatay sa Pasay, lumapit sa amin yan. Kaya nga sabi ko, kung meron sinasabing extrajudicial killing, hindi muna encounter, di ba? Andyan po ang ayon sa ng pamahalaan. Andyan ang human rights, andyan ang NBI. Kung wala silang tiwala, meron yung due process na sundin. yan, malaki ang magagawa ninyo dyan, ha? Hello? Malaki ho ang magagawa ninyo dyan. PCC. Malaki ang magagawa ng BACC, lalo ka na, Mr. Dino, para tulungan yung mga yan upang makatulong ka rin kay Presidente dahil ang katotohanan, hindi kailangan niyang investigasyon eh. Correct. Dahil police matter na ito eh, executive na ito eh. Decision. Ang kailangan dito, piskal, police at saka ang husgado. Correct. Dapat yun po ang dapat itumbok natin. Kung ano yung dapat siguro ang pinatawag dito, yung mga piskal, yung pagpaproseso ng ibig sabihin, dapat katulong sila dyan. Hindi, bakit hindi ho kayo? Nagbibigay ng bill, kahit na nakita natin na available na yan. Dapat yun ang tinitignan natin dito. Dapat mag-propose na kayo kay Presidente para hindi na makasangkapan yan at matuon yung kampanya ng gobyerno sa gusto nitong itaguyod na programa. Opo. I-propose nyo, kasama ang BACC, kasama ang Fiscal's Office, maggumawa ng isang parang committee na ang didinggin lang ay yung puro kaso ng mga summary execution. Pero at saka sa yung kanuhangan, summary execution. Alam nyo, dapat po yata, alam ang gawin ng ating Senado, patawag dito yung mga institusyon, no? Na Tama. sa pagkilo. So,
ito kami nagpapakita ng suporta sa kampanya Pangulo, siyempre sa kampanya. Ito yung pinangako natin na 3%. And we're just doing it. Ang gusto yatang ipakita ni Laila de Lima dyan, di naman yung... Sino? Ha? Pakinggan na natin itong si sino? Marami pang darating. Tabayanan natin itong pagdating dito ni General Ronald De La Rosa kung saan ibababa siya rito ayon dito sa mga source natin. Yan, sige. Itarin yung kanyang pagpapasalamat dito sa mga sumusuporta sa programa ng Pangulo. Papayagan yung mga ilan dito na mga leader ng grupo na tumayong mamaya sa pandinig dito sa Senado. Tungkol nga doon sila sa sinasabing serye ng mga pagkakapaslang sa mga sangkot sa illegal na droga ng mga lumalaban sa mga polis at yung serye din yung summary execution. Para sa DCRJ, 8:10 AM, 8 TV. Ito si Jojo Sikat, ang radyo na dito. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, ayun napakinggan ninyo si Jojo Sikat mula pa sa Senado. Nakausap natin yung presidente ng NCR. Hindi ko marinig, ang ingay kasi. Doon sa kabilang ngayon, tayo magkarinig. Akala siguro nung mga ini-interview na, sinisigawan ko sila. Isa to. Ngayon, eto, maganda yun yung sinasabi ko na yung simplify na lang natin. Kasi binibigyan nyo ng pagkakataong magtanghal si De Lima dyan, inaaksaya pera ng taong bayan, whether sabihin man nating totoo man o hindi, yun ang magiging tingin natin Pinepersonal mo yung trabahong yan Ha? Antayin mo yung ebidensya. Dami mo sinasabing lalabas yung ganito, ebidensya laban sa'yo, iniimbento. Paano mong nalaman yun? Wala pa nga. Antayin mo. Wala Pinangungunahan mo, gusto mong sirain yung credibility ng mga ebidensya. Akala mo ganun yun. Kita mo yan ang tandaan ng mga abusado sa gobyerno. Hindi sa lahat ng pagkakataon nasa kapangyarihan ka. At sabi nga, yung may English nun yung hindi lahat ng tao kasi sa habang panahon maloloko mo. Some of the time. You cannot fool all the people. Hindi ba? All times. Kasi hindi ka habang panahon na pinaniniwalaan, hindi ka habang panahon nasa poder. Babagsak ka rin Ngayon, kahit anong galing mo, pag sa'yo na binalik yung mga pinaggagawa mong abuso, paano ngayon yan? Hindi ka na magkandatuto. Hindi mo na alam kung wala nang oras ang press conference mo. Kahit ating gabi, nagpapatawag ka ng press con. Di ba? Press con ka na. Wala ka naman sinasagot. Kaparsi, maganda yung suggestion mo kanina kay Kapitan Dino. Magkaroon ng committee kasi once and for all para mas maging talaga Hindi kasi medyo hindi rin maganda yung tingin kung nagrarally sila dyan, BACC, tapos may biktima ron, hindi naman pala nyo kinakausap. Tama. Pero sinabi naman niya na yun naman palang biktima dun sa Pasay, lumapit sa kanila. Baka alam nyo na, may mga tao talagang magagaling, humanap ng paraan, paano sila makakakuha ng magagamit nila. Diba, dyan sa mga ganyang klase ng investigasyon. Magbabalik po kami, mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang saglit. Manatiling nakatutok sa DZRJ 8:10 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa A-Tri Media Broadcasting Network.
Ito ang A-Try Media Broadcasting Network. Mapapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, si Evelyn Quiros, isa pong veteran reporter ho ng Manila Bulletin na nakatalaga po sa Malacanang. Ayun, narinig natin kung baka hindi na natin maabutan si General Bato Oo. na maibato dito sa programa natin. Yung pangyayari. Ayun nga ang para sa akin simple lang yan para matigil na yung si Dilima kasi ako alam ko hindi alam ng mga testigo ginagamit sila Sa bandang uli ano ba magagawa ng Senado? Sige nga. Sila ba ang pulis? Sila ba ang piskal? Sila ba ang judge? In aid of ano yan? Legislation. Hindi legislation yan. O ano? Para saan nga? Legislation ng anong batas? Ayun. Anong batas? Andyan na mga batas Kompleto na In place na nga Oo. Ang kailangan lang, Na lang talaga. para mas maging maganda pa yung kampanya ng gobyerno, kung merong isang grupo, itatalaga, mga piskal, judge, dyan babagsak sa inyo ang kaso, kayo naman, BACC, kasama kayo dyan, kayo ang tutulong dun sa mga sinasabing biktima ng human rights, ng mga summary execution, puntahan ninyo. Yun ang trabaho ninyo. Mas Diba? maganda nga yun. O i-assist ninyo sa pagpapile ng corresponding charges, di ba? Doon kung ano mga kasalanan, sino mga dapat isangkot. O tignan ko kung makapapil pa pati human rights. Wala na Di ba? O gusto mo isama mo yung mag-designate kayo ng isang human rights representative, di ba? Sa isang agency lang o hindi nga agency. Temporary lang naman yan Di ba? Pwedeng ano yan Ano ba tawag dyan? Parang composite lang na grupo di ba? Specifically, dyan lang talaga. Dyan lang. tututok, oo. Dyan lang tututok sa mga yung mga summary execution. At para din ma-prevent. Mas maganda yung may prevention ka rin Di ba? Pero ang nakikita ko naging problema dyan, wala kasing malinaw na yung rules on engagement na tinatawag. Kasi kung merong ganun... Nagkanya-kanya. Wala, yun nga rin, isa tama. Yung suggestion pwedeng maipasok doon sa Ang rule of committee na yun, engagement kasi malawak Yun nga, kailangan kung meron sa... Sabi lang ng polis nakatutok yung baril Binaril ko na agad. Binaril na, oo. Yung pala, tingin niya lang nakatutok, hindi naman pala. Ayan po. Kanina yung sa pinag-usapan. Ito naman ngayon. Ang sabi ni Presidente Duterte, lahat ng mga appointees nung nakaraang presidente, dapat automatic resign na kayo. Bakantihin nyo na pwesto nyo. Magbalot na kayo. Balot na kayo. Kasi minsan, may mga instance kasi na hindi niya masyadong naipaliwanag, nag-iiwan din ng mga tanong. Nung una nga, inakala, pati yung kanyang mga inappoint, Yun, oo. kasama sa mga magre-resign. Kahapon lang nilinaw Ano ba dito? Halimbawa, kasi may mga presidential appointees, maraming klase yan Yung isa dyan, coterminus. Automatic na yun Coterminus, pero nakalambitin pa rin Ayaw umalis Ano kaya ang meron doon sa opisina na yun? Nagtataka ako kay Joy Rojas, nandyan pa Ang dami ng kinita niyan. Babaging pa ron Di ba? Si Umalis na nga dawan lahat. Ang chairman ng PCSO, wala na mga board. nandun pa siya. Oo. Siya na. Parang talaba Ano? Parang talaba, nakakapit ka, Ang hirap yung bakbakin. Yung si Deliosa, dyan sa Costo, isa pa yun. nandyan pa rin. Sayang may weekly kasi dyan Oo. Tara. Mas malaki yung weekly. Yung tara mabigat Mga kaibigan, di ba? Ngayon, ito tanong. May nagtanong sa akin
ang iniintay ho kasi nila kung kasama daw ang mga piskal. Dahil karamihan yata dyan, kundi man lahat, presidential appointee yan. Appointed pala lahat ng presidente yan eh. Mga prosecutors. O kasama ba yan? Pagka sinabi mong presidential appointee, kasama ho yan. Ba't nandyan pa si Edward Tugonon sa Maynila? Unang-una, ang nagrekomenda dyan si De Lima. Kaya nalagay sa Maynila yan, at saka si Frank Drilon. Dati na niyang amo, padrino si Drilon. Ba't nandyan pa sa Maynila yan? Hindi ba? Dapat ma-relieve na yan dyan eh. At saka may kaso yan eh, ngayon eh. Isinangkot yan sa malaking pandaraya sa eleksyon. Nitong nakaraang eleksyon, may kaso sa Comelec yan. Nagproklama sila, highly irregular yung pagkakaproklama sa kandidatong si convicted plunderer Erap Estrada. Isipin mo, mga kaibigan. At saka ito, may kaso dyan sa Maynila, ang napag-alaman ko sa isang piskal na nakausap ko kamakailan lang, sila pala binibigyan lamang ng 90 days para i-resolve yung kaso na idinulog sa kanila. Meaning to say, kailangan Within 90 days within talaga. 90 days, nakapag-file ka ng resolution mo. Di ba? Kung yan ay dismissal o yan ay iakyat sa husgado. 90 days. Ito nagtataka tayo. Noong 2014 pa ito, nasa piskal pa rin ang kasong ito hanggang ngayon. Hindi pa nare-resolve. Tinanong ko ron sa piskal eh. Ang sabi niya, nga, nandito pa yan eh. Pero malapit na lumabas yun. Malapit na eh. Tagal na. 2014 pa yun eh. Alam mo kung anong kaso? Drugs. Ni-raid ng SWAT, ng Manila Police District SWAT, yung kasamahan nilang yung District Anti-Illegal Drugs. Yung opisina na yon. 14 na pulis ang sangkot magmula sa hepe. Nakunan sila ng 5 kilong shabu sa kanilang sa kanilang locker. Sa locker. May pera pa, may paraphernalia pa. Nirelieve sila dun sa opisina na yon. Pero na ma-interview namin early this year, si Nana, bago siya masibak dyan sa pwesto, sabi niya, nasa piskal. Nakumpirma ko na nandun nga kahapon, nandun pa yung kaso. 2 taon na. Anong hinihintay nun? Bakit Hindi, tsaka answerable na yung piskal na may hawak noon. kasi kung hindi ako nagkakamali, nang nag-cover din ako ng DOJ, sa Jukra ako noon, kapag sinususpend ang sweldo niyan eh. Kapag ka meron... Tama ka. Yung sinasabi sa akin, Sususpend yan ang sweldo, hindi ka masaya hanggat hindi mo na, yung mga pending cases mo, hindi mo na actionan. Kaya, bakit, parang ba yan? Tama. Parang Ano ginagawa ng Tugonon? Yun nga. Pati siya, pwede siyang... siya ang chief prosecutor. Palagulo ni dyan. kasi siya ang city Secretary prosecutor. Siya ang hepe dyan eh. Siguro kailangan ibalik na naman uli yung parang nakalimutan yata yun ng panahon ni Secretary de Lima, yung parang meron silang yung reporting of cases, yung mga status at saka inventory. Inventory siguro, siguro kailangan niya every 6 months na kung kinakailangan para talagang yung mga kaso dapat talaga eh, 'di ba? Na-check dapat regularly. Hindi pwede. Pati ang Supreme Court. Ang Supreme Court, alam ko ay merong yearly sila. Hindi, bakit iba naging reaction nila dun sa nung isama yung pangalan ng mga judge? Nagalit pa sila kay Duterte. Nire-require pa ng warrant, di ba raw? Kung ano-ano. Hindi ba ang dapat na reaction nila hanggang dun lang sa teritoryo nila? Ano yun? Di yung sanction mo dun sa mga judge, ba't ka lumabas dun sa judge? Executive na ron, di ba? Dapat tinanong niya, asan ba yung mga kasong hinawakan nito for the past 6 years, halimbawa? Tama. Ilan ang drug cases doon? Mga naging disposition ng judge? Inventaryo di ba? Mache-check mo kung talagang may katotohanan bago ka nagsalita. Hindi, challenge mo agad yung executive Hindi ba?
Parang ano yun, meron kayong masamang intention doon na gusto ninyo makipagkamutan ng likod yung executive sa judiciary. Judiciary, tama. Hindi ba? Ba't wala ba kayo iskandalo? Eh dapat nga kayo ngang kastiguin dahil pinabayan mong sabi pa nga nila, ang tagal na palang na-dismiss yung isang judge, yung sa Dasmariñas, yung Mupas. Si Judge Lorinda. Di mas lalong, kaduda-dudang, hindi na pagdududang nakasama siya rin sa listahan. Dahil sa kasong gross ignorance of the law. Sabi ko, hindi naman talagang ignorante yun. Tawag lang yun dun sa mga kaso na ipinapailaban sa kanila, di ba? Tinatawag silang ganun. Kapag alam nilang mali yung kanilang ginawa, di ba? Tama. Pero hindi nila ginawa pa rin kahit alam nilang mali. Hindi naman magiging judge sa mga yan kung bobo yan eh. Pero ang tawag sa kaso na yun is gross ignorance of the law. Yun yung mga ipinipilit yung desisyon. Oo. Kumbaga, nilulusot, binabaloktot yung diba? Siguro, Forcing the issue, parang ganun. ang maganda siguro ngayon, inaabangan na naman natin yung i-announce na panibagong listahan na naman. Dito May mga kasama judges. na yung mga mayors. At May saka, fiscal din. Pero ako nangangawit Ano ba ako tingin dyan mo eh. dyan? Sa kaiintay dyan. Kasi marami rin naghihintay, ba't lagi hinahanap yung pangalan ni Erap? Yun ang inaabangan eh. Ba't wala? Laging nasa isip nila nakabigote. Hindi. Parang ganun. Imposible eh. Di ba? Imposibleng wala. Di ba? Pagka wala, hindi totoo yung listahan nyo na. Magkakaroon na ng doubt. tsaka kung di ako nagkamali, di ba parang may huli sila nung vice president. Yung record nun, Kapersi, siguradong natatanda pa yun. Nung VACC, PAOK TF ba siya dyan? Yung may nahuli na drugs. PACC. Di ba? Nung araw, Sa Quezon. nung nahuli, ilang kilo yun. Marami yun. Hindi pa yun. Nung presidente siya, Yun pa. may record na sila ng drugs eh. Di ba hinahanap nga yung Dragon Head ang code name? Oo. Di ba? In Dragon Head. At sinasabi, yung Dragon Head na yun, pero nag-react dun si Judy Estrada eh. Dun sa issue na yun, during Gloria's administration, nag-react sila ron, tsaka si JB. Baka twin Dragon Head yun. Hindi lang. Pero kahapon, nagtaka ako kay JB Kampi kay Duterte, kamping-kampi. Paano nga, natatakot sila. Ipinipintura nila ngayon sa publiko, malinis sila. Kaya, supportive sila kay Duterte. Paano may atraso sila na gustong pagtakban. At meron silang mga kompormiso na gustong ipasok kay Duterte. Sabi ko na nga nung bago mag-eleksyon, 4 ang problema ni Erap. Ano? Problema niya noon si Gia. Problema niya rin yung sarili niya sa Maynila. Di ba, 2000? Oo. Nandaya pa yun, Ngayon, si Jinggoy nakakulong eh. Siyempre, problema yan. Nung una, wala siyang presidente, bandang uli, naging presidente niya, si Grace po. Si Gia ang dala, si Mar Rojas. Si JB, si Binay. Oo. Wala naman nagdala sa kanila kay Duterte eh. Alam nga naman, mangampanya si Jinggoy, nakakulong. Sino yung kakampanya niya? Di ba? Oo. Kaya, yung 3 lang ang dala nila. Oo. Talo lahat. Talo lahat yun. Kaya ngayon, nandito na sila. Lipat na ng Tapos, ang droga sa Maynila, talamak. Pati laboratorio, nahuli dito, di ba? Doon nahuli si Marcelino, yung colonel. Oo nga. Tandaan mo? Panahon nila, wala niyan eh. Lumaganap ang droga sa Maynila. Pagpasok ni Erap, starting 2013. Nakapagtataka nga yan, wala daw na inabutan kasi tinanong ko yan kay Presidente Duterte nag-press con. Walang inabutan dun sa bakit parang wala palagi nakatimbre na bibigyan na ba ng advance information o Alam Di ba sinundan pa yun nung nakaupo na si President Duterte? Hindi pa nakaupo officially, pero nanalo na. Yung nahuling drugs dyan sa Pandakan,
Yung sasakyan, Nandun. nando doon, hinahabol daw. Tapos nakatakbo daw yung may dala ng may sasakyan. Yung sasakyan lang. Nakuha 10 kilo ng shabu. Napakamot ng ulo si Duterte ron eh. Naalaman niya yun eh. Binanggit niya pa nga. Asan yung may dala? May dala. Amandar ba mag-isa yung sa kotse na yun? Hindi, tsaka may rehistro yun. Sabihin mo nakatakbo, totoo. Matitrace mo yun. Oh. LTO Sino lang. may-ari ng sasakyan? Ba't hindi na-establish? Hindi ba? Wala na eh. Minto na lang dun yung Hanggang sa nawala si Nana eh. Oo. Susunod doon sa atin si Ray Langit sa Kasanggamo Langit. Marami pa yung pagbabago dito sa A-Try Media. Maraming maririnig kayo ng mga paborito ninyong pakinggan dati sa ibang impilan. Dito na nyo sila maririnig. Hindi na magtatagal yan. Ilang araw na lang. Basahin lang natin tong ilang mga text. Wala pang 2 buwan sa pwesto si Pangulo, pero mga nagawa niya ay mas marami na kaysa sa buong 6 term nung pinalitan niya. Sip-sip kayo ha. Galing. Walang ganyanan. Walang magagawa yan. Okay, alam na natin yung accomplishment. Ituon natin ang ating suporta sa pagbabantay sa pumapaligid. Baka lumubog ang barko. Hindi mo alam kailan lulubog yan. Huwag kayong masyadong maging pakasiguro. Nagpaplano yung mga gusto magpabagsak kay Duterte sa ayaw natin at sa gusto. Marami pa yung text dito pero wala tayong oras eh. Evelyn, maraming salamat ha. Maraming salamat din ka Percy, ka Peter. Si Evelyn Quiros po yun na Manila Bulletin. Ito po naman si Peter Talastas hanggang bukas. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras timpilan. Tabayanan po, Ray Langit sa Kasanggamo, ang langit. Maraming salamat at magandang yumaga, Robin Padilla. Ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Bayan mo, sumabit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay? Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network.